Palibalo. Manaay marka nga division personnel. Requesting the drivers sa tagiya sa motor parking manaay marka nga for division personnel only. Please. The school has an abundant coconut and green environment. The place is where the banana don't. Since the Department of Education is the only agency who are mandated to provide quality education, the agency innovates a program that will develop pupil skills, specifically in reading. Equip learners with reading skills to make them proficient and independent readers in their grade level. 4, 3, 2, 1. A round of applause, please. Basa Kibawe! Uswag Kibawe! Uswag Kibawe! Basa Kibawe! Once more, Basa Kibawe! Uswag Kibawe! The multicultural learners. This represents the learners who will go through the reading program. That they come from different ethnic backgrounds suggests that they may have differences in their learning needs. The blue circle line. The blue circle line reflects the depth color and represents its much needed support for the program. The stars. The stars serve as guide to learners in achieving their dreams
and it signifies enlightenment and hope. The green circle background. The outermost green color circle represents the rich and robust vegetation of Kibawe and its most important product, the corn. But it also symbolizes an environment that is conducive to learning and that is necessary for the reading program to succeed. Thank you. Today is one of the most awaited day for the municipality of Kibawe because we will be launching one of the Department of Education's trust, the 3Bs, Bawat Bata Bumabasa. This is one of the department initiative to counter the pressing problem of non-readers in the country. This program has been translated into several learning opportunities to every learner to become a reader. Basa Kibawe is grounded on the needs of the learners and shall develop subsequent reading innovation, which will be put in place to make every child a reader in Kibawe. Mandating all municipalities to organize a functional reading program in their respective districts, and this is what we call now 4Bs. Bawat Batang Bukidnon Bumabasa. One of the flagship program of our school's division superintendent, and this is how Basa Kibawe was born. With this, through the shared accountability and responsibility, we can make this mission very possible. Let us be inspired that any journey begins from a single step, and with the support of our Department of Education officials, the commitment of our dear teachers, with the partnership of our stakeholders, the love of our dear learners, and with the blessing of the divine providence, let the Basa Kibawe journey begin. Mabuhay Basa Kibawe! Oswag Kibawe! Thank you, and once again, good afternoon. Allow me to share my speech today using our Philippine national language, Filipino. Bukod sa komportable ako dito, mas confident ako compared to English. Siguro yung iba iniisip na bakit ako. Based sa academic achievements ko, hindi naman ako karapat-dapat, lalo na hindi ako sanay magsalita sa formal gatherings gaya nito. But I take this challenge kasi may naniniwala pa rin na ang karanasan ko sa buhay ay pwede maging inspirasyon hindi lang sa mga guro, kundi sa mga mag-aaral na hindi mga academic performers. Non-readers sa grade 1 up to grade 3 and frustration level sa high school, ngunit ang naging successful pa rin pagdating ng araw. Ako'y naniniwala na ang batang marunong magbasa ay puno ng pag-asa. Isa ako sa mga passive learners, yung nag-aaral pa ako. Nasa klase pero parang napakahina. Nakapasa man ako sa grade 1 up to grade 2, pero ang level of reading ko talagang igo rajod. Ang sakto ra. Hanggang nag-high school, I would say nag-improve na ang level of reading pero nasa frustration level pa rin. Marunong magbasa including English, pero yung level of comprehension, wala. Or ang spelling kasi lack of exposure. Nakapagbasa ako ng English words, ngunit hindi ko po naiintindihan. Maniwala po kayo sa hindi. Ang mag-aral sa isang eskwelahan, nalalakarin mo pa ng ilang kilometro kasi nasa bundok pa kami tumira noon. At makinig sa guro na wala masyadong nakain, ang isa sa pinakamahirap sa lahat. Napakasimple lang po ang pangarap ko nung elementarya pa ako, ang makakain po ng bigas. Kasi laging kamuting kahoy ang baon ko. Kung hindi po kamuting kahoy, gabi o mga lagutmon sa bukid. Buti na lang minsan may mga kaklase na makipag-barter sa akin ng pagkain sa school. Isa na rin yung na-motivation ko na gusto kong makapunta sa school kasi makakain ako ng bigas at ulam.
dahil gusto nilang makipag-swap sa baon ko na kamuting kahoy at yung bigas, yung baon nila. So makakain po ako ng baon nila na bigas. Sa bahay kasi talagang walang-wala kami. Naalala ko yung isang itlog, papakuluan po yan ni mama. At paghahatian po yan ng 3 naiiwan kong kapatid sa bahay. Ako ang bunso sa 6 kong magkakapatid. Nasa na kahit gusto mong mag-aral sa gabi, magbasa, hindi ko magawa kasi nga wala kaming ilaw. Kung may gas kami, manghihingi pa po kami sa kapitbahay namin. Minsan naalala ko dati, pag maliwanag ang buwan, doon lang po ako makapagbasa sa labas ng bahay. Talagang nasa below poverty kami. Lumaki ako na laging iniisip ang katagang edukasyon pa rin ang susi ng tagumpay. Kaya ipagpatuloy ko ang pag-aaral sa high school dahil sa paaralan ko mas nakita na hindi lang ito ang buhay na pwedeng mangyayari sa akin. Nangarap akong makakain kami ng 3 beses sa isang araw at magkaroon ng sariling bahay. Kaya kahit sinabihan ako ni Papa na huminto na, hindi ako tumigil at nagpatuloy pa rin at gumagawa ho ako ng paraan. Diskarte sa buhay ang kinakailangan kong matutunan noon. Summer pa lang before enrollment ng high school, nag-extra na ako. At naalala ko po bawat may tabo or kayong palengke like Natulungan, Kibawe, Dangkagan, naglilibor po ako doon, kargador ng mga ukay-ukay, mga bumbay at sa mga isda-isda sa Piskar. At bukod doon, sa araw naman ay nag-extra po ako sa mga bukid, magtanim at manapas ng tubo. Makapag-ipon lang ng pera at may magamit sa pang-enroll. Dahil wala pang public school noon at ang mababang tuition fee dito sa Kibawe ay ang CMA, Cultural Mission Academy. Doon ako nag-aral. Kahit walang masyadong gamit sa school, kakulangan sa pagkain, at paglalakad from Rumaguok to Kibawe, tinuis ko po yon. In fact, gusto kong magpasalamat kay Honorable Minerva Sica Sinabi, ma'am, thank you. Isa ako sa kapanapas ng tubo nyo noon para makakaon lang ako sa kusina ninyo. At yes. That time, naalala ko na nakakain na ako ng bigas. Pero wala pa rin masyadong ulam. Kaya pag lunchtime, dahil binatilyo na ako, pumupunta po ako sa tourism, hindi po makipag-date. Pupunta ako doon para magtago sa mga puno ng kahoy dahil nahihiya na po ako noon. Dahil hindi ako magaling sa academic, naalala ko na sinasabihan ako ng masasakit na salita dahil bubo ako. Pag mag-exam talagang minsan, 0. But honestly, takot akong mag-cheat. Mag-open ng notebook, kaya minsan maawa sa akin yung mga kaklase ko. Bibigyan nila ako ng papel na may sagot na, may answer. Ewan, wala akong pakialam sa scores noon. Ang importante po sa akin, makapasok po ako sa gate ng school. Makapag-attendance po ako. I was thinking na bubo ako, pero may nagsabi sa akin na guro na kinesthetic learner ako. Kasi magaling daw ako sa actual presentations. Sa sports, lalo na sa dancing. Isang guro din nakitaan ng potensyal pagkatapos kong sumayaw ng folk dance. Dahil sa skill na yon, kahit pa paano nadagdagan yung motivation ko at confidence sa sarili na kaya kong umangat sa buhay. Before I graduated my secondary level, alam kong mahirapan na akong magkolehiyo. Aside sa sobrang hirap kami, hindi malalaki ang grades ko para makahanap ng scholar. Wala pang purpose noon. Pero thankful ako na at least yung mga basic na skill in writing and reading, natuto ako at malaking bagay na yon para ipagpatuloy ko ang pag-aaral ko sa buhay. Sino ba dito nakaranas ng graduation ceremony pero mag-isa ka lang? Hanggang ngayon, first pa sa ceremony ko, ako lang yung nasa graduation ko sa high school, wala pong sapatos dyan po sa gym. Wala yung mga magulang kasi walang pamasahe. Ngunit that was the time na nasabi ko sa sarili ko na dapat maging independent na ako, dapat ipagpatuloy ko ang pangarap ko na umangat sa buhay nang hindi lang umasa sa magulang. Sa murang edad ko, nakikipagsapalaran ako sa Maynila when I was 15 years old. Sa pag-asang yung kapatid kong babae ang tutulong sa akin makapagkolehiyo. Oo, nakapag-enroll ako sa Rizal Technological University sa Mandaluyong City. Kumuha ng kursong ECET, Electronics Communication Engineering Technology, kahit wala akong background sa computer. At the time, akala ko pagdating ko ng Maynila, life will be better. Pero hindi po. Okay pa dito sa Bukidnon kasi kahit papano may makakain ka.
At the story short, nahihirapan ako sa kursong nakuha ko dahil at the time, hindi ako marunong sa computer. Pag-start pa lang ng CPU, natatakot na ako. In everyday life, the development of life skill helps students to survive. Mahirap din ang ate ko kaya hindi niya nakayanan na suportahan ako hanggang second semester. Kaya napilitan akong maghanap ng scholarship sa school. Nag-try out ako sa mga sports-related programs. At dahil mas alam ko ay dancing, nag-audition ako sa dance sport. Doon ako may pag-asang makapasok. Hindi madali kasi may mga trainings at dahil wala naman akong pambili ng mga sapatos or tinatawag naming dancing shoes, nagpa-practice pa rin ako sa dance studio ng nakapaa. Naalala ko dati, tumutuklap na po yung kuko ko sa paa at sasabihan ako sa coach ko na pwede ka nang umuwi, hindi ka namin kailangan dito pag mag-give up ako. Nagdudugo na yung kuko ko. Kaya may mga naawa sa akin na mga seniors dancers, binibigyan po ako ng mga luma nilang dancing shoes. Pero dahil malalaki po yun, ang ginawa ko pong paraan ay pagpatung-patungin ko po yung medyas ko para magkasya. Sa wakas, hindi po ako nagmukhang dancer. Nagmukha po akong McDonald. Yes, natanggap ako sa scholarship. Hindi dahil sa magaling ako sa academic. Hindi dahil sa mataas yung grades ko. Hindi rin po dahil sa magaling ako sa performance. Kung hindi po, naaawa po sa akin yung coach ko katagalan. Another challenge ko ay ang pagbalance ng academic at scholarship ko kasi bukod pa dito, wala na akong pahinga kasi kinakailangan kong maghanap ng trabaho para may magamit na pera sa araw-araw na gastusin. Naging security guard ako sa gabi kahit 17 to 18 years old ako noon. Dinadaya ko po yung edad ko para makapasok lang. Nung 20 para matanggap lang ako sa agency noon. Marami akong survival skills na develop mostly outside the school. Dumating na ang time nung second year na ako, yung grades hindi ko na ma-maintain. Kaya kahit nag-excel na ako sa dancing field, nakasali na ako sa iba't ibang competitions, hindi ko nakayanan ng katawan ko dahil sa sobrang puyat. Nahinto man ako sa kolehiyo pero never nahinto ang pangarap ko. Kahit naging palaboy ako sa Maynila kasi wala akong matitirhan kasi umalis na ako sa lugar ng ate ko dahil pinalayas na po ako. Ginagamit ko ang skill ko sa dancing para makaangat lang at magkaroon ng sariling pangalan. Pumapasok din ako sa mga gym. Tumutulong ako mag-arrange ng mga gym equipments. Tagapunas ng salamin, tagamap ng floor. At dahil doon, libre na rin ako sa gym nila na para mag-gym ako. Kinakailangan kong i-build yung sarili kong katawan dahil pag dance instructor ka, kailangan presentable yung katawan mo. If success is accomplishing an aim purpose, masasabi ko na I did my best. Unti-unti kong na-invest lahat ng kinikita ko kasi nang-promise ako sa sarili ko bilang bunso sa pamilya na bago pa lilisan sa mundong ito, maranasan ng magulang ko ang magkaroon ng sariling bahay. Na hindi na po kami matutulog sa tuwing umuulan na magsiksikan sa isang sulok dahil tumutulog po yung bubong namin. Dahil kugon lang po ang bubong namin sa bukid. Makakain ng masarap na pagkain, hindi na po kakamuting kahoy, gabi at saging o mga lagutmon sa bukid. At makasakay ng sasakyan, hindi na po kami maglalakad. At salamat sa Diyos na achieve ko po yun. Ayun nga sa kasabihan, kung may tiyaga, may nilaga. But success does not stop there. Kasi sa mga goals ko ay ang tapusin yung course ko na sa college. To be honest, kahit sobrang nahihiya akong maging speaker dito ngayon, thankful ako sa opportunity dahil mas natuklasan ko ang kahalagahan ng pagbabasa. Siguro kung hindi ako marunong magbasa, hindi ko rin maabot kung anong naabot ko ngayon. Kaya thank you teachers. Kasi sa malaki yung role ninyo sa magiging kinabukasan ng mga estudyante. At gaya ko, isa sa kailangan talaga ng mga mag-aaral ngayon na bukod sa makapagbasa, maunawaan din ang teksto at mabigyang diin ito. Ayon sa isang manunulat, mahalaga ang pagbabasa sa buhay ng tao sapagkat ito ang nagsisilbing pangunahing kasangkapan sa pagtuklas ng karunungan. Kumbaga, ito ang gintong susi ng pagbubukas ng pinto sa daigdig ng karunungan at kasiyahan. Kaalamay palawaki, pagbabasay ugaliin. Hanggang dito na lang po. Mabuhay
Uswag, Ibawi.